Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Welcome to the 365 Daily Devotion. At ngayon ay June 19, 2025. At ngayon ay dadako tayo sa ating panibagong topic at pagpapatuloy lang ng ating series na Seminary Edition na patungkol sa Word of God. Kaya tayo mga kapatid ay makinig sa salita ng Diyos dahil ito ang tutulong sa atin para gabayan tayo kung ano nga ba dapat ang ating gawin sa mundong ito, ano nga ba yung mga karapat-dapat natin mag-desisyon sa buhay natin, kumbaga, kung sa mga sa mga appliances, ginagamit natin gadgets, meron itong manual kung paano gamitin, ayusin. So, yung Word of God, yung Bible is our manual of life, how to live like Jesus Christ. Yan, we need to Christ likeness. So, yun po, yung ating topic nga pala ngayon ay no mobility of God. So, basahin natin. God is knowable. Alam niya ang lahat. Not fully, but truly. Hindi lahat, but totoo. This means we're not left in the dark trying to guess who He is. Through His Word, His work, and most of all through Jesus Christ, God has revealed Himself so that we can not only know about Him, but actually know Him. It is not just information, it's relationship. True is infinite and we are limited. The God of the universe invites us into personal fellowship in Him. So mga kapatid, pinatunayan lang ng ating Panginoong Kristo na hindi lang siya basta siya ang Diyos natin. Kumbaga naman makikita na isipin natin, yung iba, ako ang Diyos nyo, sundin nyo ako, yung mga salita na gano'n. Hindi naman sa word na yan, yung salita na to, ay ginawa niya, pinatunayan niya sa atin. Hindi lang yung basta sinulat na ito ang mga dapat mong gawin, ito dapat natin sundin, kundi ito yung hamak sa totoong pangyayari na ginawa, sinabi ng totoong Diyos natin na si Jesus Christ. Kaya nga dapat sundin natin ito, diba? So, basahin natin yung John chapter 17 verse 3. Now, this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Excuse me po. So, paliwakin natin ito. Basahin natin yung unang katuruan. Revelation. God wants to be known through Christ. So, nireveal ng ating Panginoon Diyos, Ama, na siya ay totoo sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak. Pinadala niya ang bugtong anak niya hindi para ipakilala lang siya basta, kundi tumpusin tayo sa ating mga kasalanan, kundi dahil sa anak niya is napakasalanan pa rin natin. Nireveal niya yung kanyang truth or glory, and dapat siya yung nasa kanyang faith natin. So, relationship. God wants good relationship. So, ang Panginoon, hindi lang niya basta pinaalam sa atin, kundi gusto niya ng relationship between us and between our God, between Him. Rebirth, God transformed us to Christ-likeness. So, nga ginagay tayo ng salita ng Diyos to be Christ-likeness. Kaya sinabi ko kanina. Kaya nga, keep natin yung sarili natin sa laging pagdarasal, sa buhay natin, every morning, every afternoon, di lang every morning, kundi araw-araw, basahin natin yung Biblia araw-araw. Huwag natin itong kalimutan kahit sa mga busy days natin. And kailangan patuloy natin alamin yung salita ng Diyos and kaya natin ang Diyos buong buo. So, ayun po para sa araw-araw. Meron tayo ito ng sa para doon pakinig. God bless all.